pinakamainit na balita ngayong tanghali. 24 na pulis na nagsilbi ng search warrant sa napatay na si Albuera Mayor Rolando Espinosa. Inalis na sa pwesto. PNP tiniyak na walang whitewash sa isinasagawang investigasyon. Pagdinig sa pagkapaslang kay Mayor Espinosa sa loob ng kulungan, sinimulan na ng Senado. Anti-Trump protests isinagawa sa iba't ibang lugar ng Amerika isang araw matapos manalo si Donald Trump bilang ika-45 Pangulo ng Amerika. Kasunduan para sa karagdagang trade and investment, ipirmahan na ng Malaysia-Philippine Business Council, Pangulo Duterte at Prime Minister Najib Razak by bilateral meeting rin ngayong araw para talakayin ang Mindanao Peace Process at ASEAN 2017. Senator Laila De Lima, planong iapela ang desisyon ng Korte Suprema na mailibing sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Ferdinand Marcos. At sa ating serbisyong kasangbahay, isa nating kababayan na namamaga ang thyroid gland na operahan sa tulong ng UNTV at De Los Santos Medical Center. Magandang tanghali. Naganap na aksidente sa Bulacan at Cavite nirespondihan ng UNTV News and Rescue. May report si Guillier Dumaran. Sa halip na makauwi sa bahay ay sa ospital ang bagsak na motorcycle rider na si Erwin Arsula matapos bumangga sa likurang bahagi ng isang truck sa MacArthur Highway Barangay 1 Balagtas, Bulacan alas 11:30 kagabi. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, na aksidente si Erwin dahil sa sobrang kalasingan. Ang UNTV News and Rescue Team na ang naghatid kay Erwin sa Bulacan Medical Center matapos lapatan ng first aid. Pasalamat ko sa mga UNTV na na-rescue yung anak ko agad. Samantala, isang hinihinalang biktima ng hit and run ng tinulungan ng UNTV News and Rescue Team sa kahabaan ng Emilio Aguinaldo Road, Barangay Sampaloc, Dasmariñas City, Cavite, pasado alas 12 kagabi. Nagtamo ng sugat sa likurang bahagi ng ulo ang biktima na si Winifredo Garrido. Agad nilapatan ng pangunang lunas ng grupo ang biktima at saka inihatid sa Dasmariñas Hospital. Sa ngayon ay patuloy nang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente. May nakita kaming bus tsaka parang delivery na parang buko. After noon, may nakita na kami nakahiga tapos may mga tao nang nagsisignal-signal. Guillier Dumaran, UNTV News and Rescue, Philippines. Tinanggal sa pwesto ang 18 tauhan ng CIDG Region 8 at 6 pa mula naman sa Regional Maritime Unit kaugnay ng pagkakapatay kay Albuera Mayor Rolando Espinosa sa loob ng Baybay Sub-Provincial Jail. Mula sa Kamkrame, may report si Brian De Paz live. Go ahead, Brian. Lord, magandang tanghali. Inalis na sa pwesto ang 24 na tao ng Criminal Investigation Region 8 at Regional Maritime Group. Ito'y matapos ang isinagawang na investigasyon ng PNP sa mga operasyon ng ibang sangkot sa pagkakapaslang kay dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. at Raul Yap sa loob ng Baybay sa Provincial Jail habang nagsisilbi ng search warrant. Ayon kay PNP PIO Chief Police Senior Superintendent Leonardo Carlos, ipinagutos na ni PNP Chief Ronald Pato de la Rosa ilipat ang mga ito sa Personnel Holding and Accounting Unit o PAO sa Campo Crame habang isinasagawa ng Internal Affairs Service ang mas malalimang investigasyon hinggil sa insidente. Kabilang sa mga opisyal ng PNP CIDG 8 na inalis sa pwesto ay sina Police Superintendent Marvin Win Marcos, Police Superintendent Santi Noel Gaspang Matira, Police Chief Inspector Leo Diao Laraga, Police Senior Inspector Eric Panatao Constantino, Police Senior Inspector Diogracias Pedong Diaz III, at Police Senior Inspector Fritz Bioco Blanco. Habang ang mga opisyal naman ng Regional Maritime Unit 8 na kasama sa inalis na sa pwesto ay sina Police Chief Inspector Calixto Cabardo Canillas Jr. at Police Inspector Locresito Adana Cantilosas. Ayon kay PNP De La Rosa, walang whitewash na mangyayari sa kanilang investigasyon at mananagot
patutunayang lumabag sa batas. Matatandang kahapon ay isinumite na ng abogado ni Mayor Espinosa sa DILG Task Force Aguila ang tatlong activities ni Mayor Espinosa. Naglalaman ito ng mga sinasabing protektor ng illegal na droga. Ayon sa DILG, may isa-isay pa ang nasabing dokumento mula kay Espinosa kapag ito'y napatunayan ng iba pang pahayag mula sa iba pang individual. Balik sa iyo, Flor. Brian De Paz nagulat mula sa Camp Crame. Kasalukuyan dinidinig ng Senado ang kaso ng pagpatay kay Albuera Mayor Espinosa. Mula sa Pasay City, may report si Joyce Balancio live. Yes, Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Kasalukuyang nagaganap nga dito sa Senado ang Joint Committee hearing ng Public Order and Dangerous Drugs at Justice and Human Rights patungkol sa kaso ng pagkakapatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. sa loob ng kanyang selda sa Baybay City Provincial Jail noong November 5. Sa ngayon na Flor, kasalukuyan nagtatanong si Senator Ralph Recto sa grupo ng PNP-CIDG na nagsagawa ng naturang operasyon. Sa kanyang paunang bahagi, sinabi ni Committee Chair Senator Panfilo Lacson na layunin ng pagdinig na sagutin ang ilan sa mga questionabling pangyayari sa pagkakapatay kay Espinosa. Katulad na nga dyan na kung bakit madaling araw na ihain ang search warrant at bakit ang judge mula sa Samar ang nag-issue nito. Nais din nilang tignan kung naging maayos ba ang naging koordinasyon ng PNP-CIDG sa Provincial Jail Warden at kung bakit bigla na lang nawala ang hard drive ng CCTV matapos ang raid. Bagaman wala si PNP Chief Ronald De La Rosa dito sa pagdinig, sinabi naman ni PNP Deputy Chief for Operations Benjamin Magalong na committed ang pamunuan ng PNP para magsagawaan niya ng impartial at objective investigation para hanapin ang katotohanan sa nangyari. Sa pagdinig, isinalaysay ni Police Superintendent Victor Ongkiko ng Internal Affairs Service ng PNP Region 8 ang kanilang mga nakalap na impormasyon mula sa mga testigo, partikular ang mga preso at provincial guards. Ayon anya sa gwardya ng preso, walang ipinakitang search warrant ang grupo ng PNP-CIDG nang pumunta sila noong madaling araw kaya't nagkaroon ng alitan sa pagitan nila. Napilitan anya mga polis na magpumilit pumasok sa prison facility, kinumpiska ng mga ito ang mga firearms ng mga jail guards at saka pinaluhod at pinaharap sa dingding ang mga gwardya ng jail facility. Isinalaysay naman anya ng ilang preso na nakita nilang pinatay anya ng mga polis ang ilaw na makita na may CCTV footage sa loob ng jail facility at saka sila pumunta sa Cell 1 kung saan nakakulong si Espinosa. Narinig din anya ng mga preso na nagmakaawa pa si Mayor Espinosa para sa kanyang buhay pero matapos lang ang ilang segundo ay minarinig na silang mga putok ng mga baril. Matapos ito ay isang polis ang nakagwantes o nakagloves, yung may hawak na baril ang pumuntaan niya sa loob ng selda ni Espinosa at saka ilang segundo lang ay umalis na ito na wala na siyang hawak na baril. Paliwanag naman ni PCI Mayor Laraga na kasama sa raiding team ng PNP-CIDG, nanindigan siyang walang foul play sa nangyari at nauna magpuputokan niya ng baril sa kanila si Espinosa kaya't sila't napilitang mag-retaliate. Sa autopsy report naman ay trisinta ni Police Chief Superintendent Benjamin Lara nakita may 2 tama ng baril si Espinosa sa dibdib at 2 rin sa tiyan. Base anya sa kanilang analysis, maaring nakatayo o nakahiga si Espinosa ng mabaril ito. Samantala, inamin naman ng Provincial Jail Warden na si Homo Bono Bandilion na gumagana naman ang kanilang CCTV footage noong gabi iyon pero matapos ang operasyon ng PNP-CIDG ay bigla na lang anya nawala ang hard drive na naglalaman ng footage ng gabi iyon. Ayon sa kanya, hanggang 11 a.m. ng umaga ng November 5 ay kontrolado ng PNP-CIDG ang jail facility kaya't hindi nila alam kung sino ang kumuha nito. Nanawagan naman Flor si Senator Grace Poe na bigyan sana ng dagdag na proteksyon ang mga preso at iba pang testigo dahil maaaring manganib na rin ang kanilang buhay dahil sa kanilang mga naging pahayag dito sa Senado. Flor, inaasahan natin hanggang mamaya pang hapon matatapos itong pagdinig ng joint committee hearing nitong Committee on Public Order and Dangerous Drugs at Justice and Human Rights dahil sa mga panahong ito ay marami pang lumalabas ng mga impormasyon at marami pa na itatanong yung mga senador at mga guests dito sa pagdinig. Flor? Joyce Balancio, nagulat mula sa Pasay City. At samantala hawak na ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang 3 affidavit ng napatay na si Albuera Mayor Rolando Espinosa tungkol sa mga naging transaksyon nito at mga taong sangkot sa illegal drug trade.
Narito ang report ni Brian De Paz. Hindi mawawalang saysay ang naisumiting dokumento ng abogado ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa sa DILG sa kabila ng pagkakapas lang sa alkalde. Ito ang sinabi ng chairman ng Task Force Aguila na si Undersecretary John Castriciones. Ayon sa opisyal, kahapon lang nila tinanggap ang 3 affidavit na naglalaman ng mga pangalan ng mga personalidad na sinasabing sangkot sa illegal na droga, kabilang na ang mga nagsisilbing protektor nito. The lawyer of Mayor Espinosa came over to submit some documents. And at this point in time, we are still evaluating and perusing the said document so that we would be able to make the necessary recommendation with regards to the action that Task Force Aguila would be undertaking. Nakapaloobaan niya rito ang pangalan ng isang senador. Ilan mga sir? Ilan? Isang senador. Babae, lalaki. Your guess is as good as mine. Anya, makatutulong ito sa kanilang investigasyon lalo na kapag ito'y napatunayan ng iba pang mga salaysay ng iba pang individual. Probably there would be some people who would come to the fore in order to identify or to more or less corroborate this listing. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Quezon City. Pinabulaan na naman ng DILG na marami sa local officials na nasa narco list ang hindi nakikisa sa investigasyon dahil sa takot na matulad sa sinapit ni Mayor Espinosa. May report si Mirasol Abogadil. Patuloy ang investigasyon ng Department of the Interior and Local Government sa mga local executives na nasa listahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ng mga umano'y sangkot sa operasyon ng iligal na droga sa bansa. Ngunit ayon sa DILG, 24 sa 52 na persons of interest ang hindi nakikipagtulungan sa kanilang investigasyon. Itinanggi naman ng DILG na dahil sa nangyaring pagkapatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. kaya't natatakot ng makiisa sa investigasyon ang ibang local executive. Ayon sa mga ito, nalalabag-an nila ang kanilang karapatan o seguridad. Some of them are hesitant to cooperate, probably because probably they're hiding something or they feel that their rights are violated. But the fact is, this is voluntary. Samantala, 28 sa mga opisyal na nasa narco list ay nagsumiti na ng kanilang undertaking at pumirma ng voluntary waiver na makikipagtulungan sa pamahalaan. Nangako naman ang Task Force Aguila ng DILG na nakahanda nilang bigyan ng seguridad ang persons of interest upang hindi mangamba ang mga ito. Tiniyak naman ng Task Force Aguila na makipagtulungan man o hindi ang mga nasabing personalidad na nasa narco list ay tuloy ang kanilang investigasyon at abangan na lamang nila na si Pangulong Rodrigo Duterte ang magsabi kung sino-sinong local government official ang mga uncooperative sa kanilang programa kontra iligal na droga. The President would be able to identify them as uncooperative. The important thing in this campaign is that the President should be properly informed as to who are cooperating and who are not cooperating. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Quezon City. Kaugnay ng US elections, ilang kilos protesta ang isinagawa sa iba't ibang lugar sa Amerika kasunod ng pagkapanalo ni Republican Donald Trump sa US presidential elections. Dala ang mga banner sa abot sa 1,000 ang nagtipon sa harap ng Trump International Hotel sa Chicago. Kagad namang isinara ng mga pulis ang daraanan ng mga protesters. Nagmarcha naman ang mga estudyante ng University of Austin sa Texas papunta sa state capitol. Isinisigaw ng mga protesters na hindi nila presidente si Trump. Sa Nashville, Tennessee naman, nagprotesta rin ang mga estudyante sa Fisk College. Nagsasagawa rin ang kilos protesta sa Philadelphia, Washington, D.C., California at New York. Tinanggap na ni Hillary Clinton ang pagkatalo niya kay Trump. Sa kanyang pagsasalita sa harap ng kanyang mga supporter, sinabi niya na bigyan ng pagkakataon na makapaglingkod ang bagong halal na Pangulo. May report si Sonny Cos. Formal lang nag-concede si Democrat nominee Hillary Clinton sa kanyang katunggali sa US presidential election na si Republican nominee Donald Trump. Sa kanyang concession speech dito sa New York, nagpasalamat si Clinton sa kanyang pamilya at mga taga-suporta na niya ay tumulong at hindi siya iniwan sa kabuuan ng campaign period. And I'm sorry that we did not win this election
for the values we share and the vision we hold for our country. But I feel pride and gratitude for this wonderful campaign that we built together. This vast, diverse, creative, unruly, energized campaign. You represent the best of America, and being your candidate has been one of the greatest honors of my life. Bagamat hindi aniya ito ang kanilang inaasahang magiging resulta ng eleksyon, ay nagpahayag naman ito ng kahandaang makipagtulungan sa naging katunggali at umaasa na magiging mahusay na lider ng bansa si Trump. I congratulated Donald Trump and offered to work with him on behalf of our country. I hope that he will be a successful president for all Americans. Nananawagan din ng pagkakaisa si Clinton at hinikayat ang mga Amerikanong bigyan ng pagkakataon na makapaglingkod ang bagong halal na Pangulo. Donald Trump is going to be our president. We owe him an open mind and the chance to lead. Samantala, kinilala din ng White House ang pagkapanalo ni Trump. We are now all rooting for his success in uniting and leading the country. The peaceful transition of power is one of the hallmarks of our democracy. Inaasahan na malaki ang magiging epekto ng pagkapanalo ni Trump sa politika ng Amerika, lalo na sa pagpili ng Supreme Court Justice, Immigration at Trade. Formal na ipapasa kay Trump ni Presidente Obama ang pagkapangulo ng bansa sa katapusan ng Enero 2017. Sanicos, UNTV News and Rescue, New York. Susunod, Senator Leila De Lima hihilingin sa Korte Suprema na baliktarin ang nauna nitong desisyon na payagang mailibing sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Alilang trade and investment agreements pipirmahan na ng Malaysia Philippine Business Council. Issue naman ng Mindanao Peace Process at ASEAN 2017. Inaasa matatalakay sa bilateral talks ni Pangulong Duterte at Prime Minister Najib Razak ngayong araw. Tulad nga ng sinabi kanina ni Lakay, malamig na sa umaga sa ilang lugar sa Luzon. Alamin natin ang update sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo. Ray! Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Sa ngayon po ay umiiral na nga itong northeast monsoon o amihan na nakakapekto po sa ilang lugar sa Northern Luzon at makakaranas po ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan ang area po ng Ilocos Norte, yung Apayao, yung Cagayan at saka yung area po ng Batanes. Samantalang sa Metro Manila at nalabing bahagi naman ng Luzon ay makakaranas naman po ng partly cloudy to cloudy skies. May mga chance naman na magkakaroon ng isolated rain showers and thunderstorms, lalo na po yung area ng Mindanao. Kanina pong umaga, yung pong naitala nating temperatura sa may Science Garden sa Quezon City, 21.6 degrees Celsius. Malamig po yan. At sa Baguio naman po ay bumagsak din sa 13 degrees Celsius ang temperatura kaninang umaga. Ayon sa Pag-asa, patuloy po nating mararamdaman itong malamig na temperatura dahil sa pag-iral nitong northeast monsoon o yung amihan at lalo na pong lalamig pagdating po ng buwan ng Enero at Pebrero. At sa ngayon ay meron pong isang low pressure area na binabantayan ang Pag-asa. Yan po ay nasa layong 930 kilometers sa misilangan po yan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Wala pong direktang epekto ito sa ating bansa. At sa ngayon ay wala namang ibang sirkulasyon na makakaapekto rin sa ating bansa. Kaya ating latest sa lagay ng panahon, balik sa inyo studio. Ray Pelayo, nagulat mula sa Pag-asa DOST. Kagad na hinarap ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga Pilipino community sa kanyang pagdating sa Malaysia kahapon. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na lalo pa niyang palalakasin ang ekonomiya ng bansa at ipagpapatuloy ang pagsugpo sa kriminalidad. Narito ang report ni Rosalie Cos. Ito ang bulto ng mga Pilipinong matyagang nag-abang sa pagdating ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Filipino Community Gathering sa Kuala Lumpur, Malaysia kahapon. Sabik silang makita at mapakinggan ng kontrobersyal na Pangulo. Kaya nang ito'y dumating, pinakita rin nila ang buong suporta rito.
Isa sa mga ipinangako ni Pangulong Duterte ang pagkakaroon ng ligtas at mapayapang bansa sa ilalim ng kanyang termino. Kaalinsabay nito ay ang pagpapalago ng ekonomiya ng Pilipinas upang di na mapilitan ng maraming Pilipinong maghanap buhay sa ibang bansa. Kaya naman umaasa ang karamihang Pilipino sa Malaysia na matutupad ni Pangulong Duterte ang kanyang mga pangako. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Kuala Lumpur, Malaysia. Samantala, nakadagdang lagdaan mamayang hapon ng Pilipinas at Malaysia ang kasunduan sa karagdagang trade investment ng pribadong sektor na kabilang sa Malaysia-Philippine Business Council. Mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, nagbabalik si Rosalie Coz live. Magandang tanghali sa iyo, Rosalie. Yes, magandang tanghali, Waila. Kinumpirma ni Trade and Industry Secretary Ramon Lopez na nagkasundo ang ilang pribadong sektor na kabilang. Babalikan po natin ang ulat na yan ni Rosalie Coz maya-maya lang. Maghahain ng motion for reconsideration si Senator Leila De Lima sa desisyon ng Supreme Court na mailibing sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Naritong report ni Aiko Miguel. Tutol si Senator Leila De Lima sa naging desisyon ng Korte Suprema na mailibing sa libingan ng mga bayani ang dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ayon kay Senator De Lima, ito ay tila nagpapakita ng pagkabalewala sa mga naging biktima ng diktatorya noong panahon ng martial law. Really, it's a very sad day yesterday, and these are horrible times for our democracy and the Constitution, because the Constitution has been crafted precisely to avoid the sad experience during the dictatorship. Isa si De Lima sa mga petitioner, ngunit na-dismiss ito ng mayorya ng Korte Suprema kaya't nais niya muling magsumite ng motion for reconsideration. Just like the other petitioners, I'm minded to file a motion for reconsideration. So it's not a unanimous decision, even if it's not a close majority, because it's 9-5. Naniniwala rin si De Lima na hindi pa naman ito executory, kaya't may pagkakataon pa ang mga petitioner na tutulan ang desisyon ng mga hukom. But the regular procedure, this decision cannot as yet be considered as final and executory pending the filing of motions of reconsideration by the petitioners within the proper period of 15 days from receipt of the decision. Umaasa ang senadora na magkakaroon ng reverse sa desisyon, kailangan lang anyang subukan at maitakda ang pagsasampa ng motion for reconsideration sa takdang panahon. You just need about 1 or 2 justices belonging now to the majority to change their mind, so we could have the decision reversed. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Pasay City. Samantala, balikan natin ang ulat ni Rosalie Coz hinggil sa paglagda ng kasunduan ng trade investment na pribadong sektor na kinabibilangan ng Malaysia-Philippine Business Council. Live mula sa Kuala Lumpur, Malaysia. Go ahead, Rosalie. Yes, magandang tanghali, Waila. Kinumpirma ni Trade and Industry Secretary Ramon Lopez na nagkasundo ang ilang pribadong sektor na miyembro ng Philippine Business Council na mag-invest para sa isang railway project sa Pilipinas. Bagaman hindi ito kabilang sa Memorandum of Understanding na formal na pipirmahan mamaya sa pagitan ng Pilipinas at Malaysia, malaki ang may tutulong nito dahil nagkakahalaga ng $500 milyong ang investment. Bukod dito ay palalakasin din ang trade and investment partnership ng Pilipinas at Malaysia, partikular na sa sektor ng enerhiya, agribusiness, technology, banking at infrastructures. Target din na mapaigting ang trade flow sa Pilipinas bilang bahagi ng pagpapatibay sa Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area. Tiwala naman ng Malaysia-Philippine Business Council na mas conducive ang business investment ngayon sa bansa. Bagaman binigyan din ng grupo
ng mga businessman ang streamlining ng ilang proseso sa gobyerno tulad ng document processes at procurements. Samantala, kasalukuyan namang nagsasagawa ng press conference ang bahagi ng Philippine delegation ng official visit ni Pangulong Duterte dito sa Malaysia upang ipaliwanag sa mga tauhan ng media ang kahalagahan ng pagpapatibay ng ugnayan ng Malaysia at Pilipinas para sa mas pinalawig na trade and investment partnership ng dalawang bansa. Waila? Maraming salamat sa iyo, Rosalie Coz, mula sa Kuala Lumpur, Malaysia. Hindi na babawiin pa ni Pangulong Rodrigo Duterte ang nauna niyang pahayag kaugnay ng paglilipat ng labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Ayon sa Pangulo, ito ang kanyang binitiwang salita kay dating Senador Bongbong Marcos nang magkita sila sa Tacloban City sa ikatlong taong anibersaryo ng pananalasa ng Bagyong Yolanda. Ayon sa Pangulo, nakabase sa batas ang kanyang desisyon. I simply follow the law. Wala tayong magawa niyan. The law itself says that, he fits the completion to a T. He was a president and he was a soldier. Isinusulong ni Senador Tito Soto ang pagpapalawak ng sakop ng Press Freedom Law na noong pang 1946 na isang batas. May report si Joyce Balancio. 1946 nang maipasa ang Republic Act 53 o mas kilala sa Soto Law o Press Freedom Law na inakda ni nooy Senator Vicente Soto. Pinoprotektahan na naturang batas ang mga reporter ng pahayagan at dyaryo upang hindi sila mapilit na sabihin ang kanilang source sa mga impormasyong kanilang inilalabas sa publiko. Ngunit dahil halos 7 dekada na ang batas na ito at wala pang radyo, TV o internet noon, isinusulong ngayon ni Senator Vicente Soto III na palawakin na ang sakop ng batas. Hindi nga alam ng karamihan ang broadcast media, whether news or hindi, radio and TV, you're not covered by the Press Freedom Law. This time we are covering the entire spectrum of news and journalism. Now we will just be very careful in the issue of social media. Dapat legitimate social media practitioners. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Information sa pangunguna ni Senator Grace Poe, walang tumutol sa pagpasa ng panukalang batas. First and last, approve kagad lahat. Office of the Solicitor General, yung DICT, National Press Club, Press Institute, lahat sila in agreement that it's the right time to amend this 70-year-old law. Ayon kay Senator Grace Poe, magiging partner ng batas na ito ang Freedom of Information Bill na siya namang maghihikayat pa ng transparency at accountability sa pamahalaan. Pero tulad ng FOI, hindi sasakupin ng batas ang mga issue na may kinalaman sa national interest ng bansa. Tanging mga lehitimo at rehistrado media practitioners lang din ang mabibigyan ng pribilehiyo ng batas. Simple na nagbablog ka lang tapos naninira ka ng kapwa o nag-iimbento ka, you're not covered. You probably are covered by the freedom of expression, but that's about it. If government asks you who your source is, you have to reveal your source. Ayon kay Senator Grace Poe, bagaman nagpahayag na ng pagsang-ayon ng Office of the Solicitor General, hinihintay na lamang nila ang official position paper na isusumitin nito upang formal na isama sa committee report na inaasahang matatapos sa susunod na linggo. Aprobado na rin sa House of Representatives ang katumbas na batas na inihain doon. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Ngayon naman, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasambahay na si Deb Riveral, live mula sa Cebu City. Mayunto, Deb! Yes, daghang salamat lakay ug mayong udto sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa Pilipinas. Hingpit nga gidili sa mga otoridad sa publiko ug sa mga media ang pagduol sa gitagakan sa Air Force Sokol 926 samtang giimbestigahan pa ang insidente. Martes sa hapon gihimo ang probing flight sa helicopter sa Air Force alang sa ipaygayon nga ASEAN Air Chief Justice Summit sa dihang nakasinati ang piloto ug technical problems. Napugos nga mabuhat ang emergency landing ang helicopter sa sitio Sabang Barangay Kabayugan, Dakbayan sa Puerto Princesa. Apan nitakilid kini tungod sa dili patag ang yuta sa lugar. Walay nasamdan sa 13 kasakay niini, kauban na ang usa ka adunay taas nga ranggo nga opisyal sa PNP.
Samtang nagpasalamat sab ang kagamhanan sa underground river tungod kay dili sa mismong parke sa PPUR na tagak ang giingong helicopter. Yung pagpapasalamat natin sa itaas na kung saan hindi siya na-aksidente sa maraming kabahayan o kaya sa kagubatan ng PPUR kasi although may ganitong unexpected tayong aksidente na to, insidente na binless pa rin tayo Samtang nagpahigayon og protest rally ang Ateneo de Zamboanga University, iglabot sa pagsugot sa Korte Suprema nga malubong sa libingan ng mga bayani ang kanhing Presidente Marcos. Mao kini ang report ni Dante Amento. Ya conducir rally el liderato y mga estudiante del Ateneo de Zamboanga City University ayer. Este como oposición con el decisión del Corte Suprema que permite enterrar si antes Presidente Ferdinand Marcos na sepultura del mga heroe. There will be a continued discussion also about this matter so that truth will come out, no? Because we wanted also to ensure that our young people, especially our students and those who have not experienced firsthand martial law, to remember what happened. The interpretation of the law is important, but the lives of the Filipinos who have died are more important than that. So I really do believe that he's not a hero. Este día tiene también meeting el mga estudiante y oficial de la escuela para tener más comprensivo conversación con respecto na asunto. Ya se aclara el universidad este que parte del diila taas mirada para na justicia y equidad. Dante Amento, UNE TV Noticias y Rescate, Ciudad de Zamboanga. Sobra sa 20 ka drug user o pusher sa San Rafael, Bulacan ang anaa karon sa Bahay Pag-asa sa maong lugar. Kini ang nibalita ni Nestor Torres. 24 na lalaking drug defendants ang panibagong batch ng mga ipinasok ngayon sa Bahay Pag-asa sa San Rafael, Bulacan. Ito'y kasunod ng pagtatapos ng 19 na babaeng sumailalim sa reformation. Doon sa mga graduate, puro mga user yun, bali 2. Sasailalim sa isang buwang livelihood, counseling, physical activities at medical check-up ang mga bagong pasok na drug user at pusher. Ayon sa mga sumailalim na sa reformation program, malaki ang naging pagbabago sa kanilang buhay. Simula po yung oplantokhang, naging wala akong makasama sa bahay, galit sa akin ang pamilya ko, pero po ngayon pinapansin nila ako. Madami pong dinulot na masama, na wala yung pamilya, nasira yung pamilya ko po. Yung asawa ko, naghiwalay kami. Panawagan naman ng mga otoridad sa mga gumagamit pa ng ipinagbabawal na gamot na sumuko na sa oplantokhang. Kababayan po natin sa San Rafael na naging biktima ng droga, kinagarantiya po namin na magiging maganda ang inyong buhay dahil may mga projects and livelihood na ibibigay sa inyo ang ating municipal government. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Kana ang mga balita ang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa dakbayan sa Sugbo, balik dinha sa inyo lakay. Daghang salamat, Deb Riveral. Susunod, 5 patay at mahigit 50 sugatan sa tram accident sa London, United Kingdom. Namamagang thyroid gland o goiter ng isa nating kababayan matagumpay na naoperahan sa tulong ng UNTV at De Los Santos Medical Center. Pasok na sa shortlist ng International Amateur Athletic Federation World Athlete of the Year Award sina Jamaicans Usain Bolt at Elaine Thompson na parehong nagwagi ng sprint gold sa Rio Olympics. Kabilang din sa shortlist ng Ethiopian distance runner na si Almas Ayana bilang pagkilala sa kanyang nakagugulat na 10,000 meters victory sa Rio. Si Bolt ay 5-time winner ng nasabing award.
Si Bolt ang kanaunahang lalaki na tatlong sunod-sunod na nagwagi sa 100 at 200 meters ng gold sa Olympics. Naparehasan naman ni Thompson ang pambirang record na ito ni Bolt sa Rio Games. Nawasak naman ni Ayana ang 23-year-old record matapos na maurasan siya ng 29 minutes 18.45 seconds sa 10,000 meters competition sa Rio. Ihahayag ng IAAF kung sino sa tatlo ang tatanggap ng award sa Disyembre sa Monaco. Alaalamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay Darlene Basinan. Good afternoon, Darlene. Good afternoon, Waila, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. 5 people were killed and dozens more were injured after a tram overturned in Central Croydon in London. Al Del Rosario reports. Emergency services were called Wednesday morning to report that a tram had derailed near a stop close to Central Croydon, a large suburb to the south of British capital and a major transport hub. 5 people were killed and more than 50 others were injured after a tram overturned in South London. A British Transport Police spokesman said the tram's driver had been arrested. Local residents said they had heard a crash followed by shouting. I was fast asleep and it was a really, really loud bang. It kind of dragged on for a few seconds and I thought it was a car crash outside. Sometimes you do. A London ambulance spokesman said 51 others had been taken to a hospital, some with serious injuries. 8 fire engines, 5 specialist rescue units, and more than 70 firefighters attended the scene, using heavy cutting equipment to free those trapped. And government is closely in touch with the emergency services and other authorities to ensure that all is being done that is necessary to deal with this terrible incident. Television pictures showed a tram lying on its side across the tracks near a junction where the line divides. Investigations were continuing into the cause of the accident. Al Del Rosario, UNTV News and Rescue, London, United Kingdom. Haiti has launched a massive cholera vaccination campaign to battle a flare-up after Hurricane Matthew. But concerns remain about the capacity for longer-term improvements to water and sanitation infrastructure needed to eradicate the disease. The cholera campaign, launched on Tuesday into southern areas hammered by the storm, is aiming to be the world's largest, targeting 820,000 people. The UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs says there have been over 3,000 suspected cholera cases since Hurricane Matthew struck the island in early October. Kenya started to withdraw its troops from the South Sudan peacekeeping mission, with the first batch of 100 Kenyan Defense Forces soldiers landing in Nairobi Wednesday. The troops arrived from the Wau city in South Sudan, and over 1,000 more are expected in the coming days. Kenya's decision of withdrawing troops came a day after the commander of the UN peacekeeping force in South Sudan was dismissed by UN Secretary General Ban Ki-moon for failing to protect civilians. The troops returned to their respective units in Kenya, and only time will tell what the shortage will do to the UN peacekeeping mission in South Sudan. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Waila. Thank you, Darlene Basinan. Tagumpay ang operasyon ng isa nating kababayan na may problema sa thyroid gland sa tulong ng UNTV Serbisyong Kasambahay at ng De Los Santos Medical Center. Narito ang report ni June Suriao. Mahigit 5 milyong Pilipino ang mayroong thyroid disorder batay sa 2013 National Nutrition Survey. Malaking porsyento dito ay mga kababaihan. Pangunahing sanhi ng sakit ay ang kakulangan sa iodine. Isa sa mga thyroid patient na lumapit sa programang Serbisyong Kasangbahay si Cheryl Riambonanza. Yan ho ay itong bukol nyo sa leeg. Opo. Tapos ang diagnosis sa inyo, goiter yan, goiter. Opo, na cancerous. Opo, opo. O cancer na ba o cancerous? Cancerous siya, kaya kailangan daw po operahan kaagad. Tanggalin na agad. Opo. Mahigit 2 taon nang nararamdaman ni Cheryl ang mga sintomas ng pamamaga ng thyroid gland o sakit na goiter
Subalit dahil sa kakulangang pinansyal ay hindi kaagad siya makapagpagamot. Inilapit naman ng programa si Cheryl sa De Los Santos Medical Center na isa sa mga partner ng UNTV pagdating sa public service. Sinuring mabuti ni Dr. Janix de Guzman ang kondisyon ng kanyang leeg at inirekomendang sumailalim sa total thyroidectomy procedure. So nung nalaman namin may bukol sa thyroid, binayopsy ito at nalaman na yung naging resulta ng biopsy niya ay in between, no? Hindi alam kung ito ay malignant talaga o benign. Prepare namin si Cherry para sa isang operasyon upang tanggalin yung hindi lamang yung bukol, pati na yung buong thyroid niya. Lubos naman ang tuwa at pasalamat ni Cheryl at ng kanyang asawa sa UNTV Serbisyong Kasangbahay at sa De Los Santos Medical Center dahil sa matagumpay na operasyon. Nagpasalamat ba ako sa UNTV kay Kuya Daniel Rason na natugunan ng lunas ang kasagutan namin sa sakit ng asawa ko. Nakatulog kayo lahat. Salamat po, ha. Lord, bigyan mo ako ng daan kung sino ang makakatulong sa akin. Kasi alam niyo naman po ang kalagayan namin. Kay Kuya Daniel Rason, sobrang nagpapasalamat ako. Sa inyo, dinaan ni Lord na kayo ang makatulong sa akin. Tatanawin kong utang na loob habang buhay. Malaking pasalamat ko talaga. Sa De Los Santos po, masaya din ako talaga kasi talagang nag-aksyon talaga sila eh. Believe din po talaga ako sa pag-aksyon nila. Wala akong masabi. Jun Suriao para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita sa anumang panig ng daigdig. Magandang tanghali.